Hindi alam ni Manang Luming na sa araw na iyon, magbabalik lahat ng utang na hindi niya nabayaran. Hawak niya ang lumang payong sa bakuran, nakatingin sa malayo, parang may hinihintay. "Manang, parang matagal na tong utang mo. Pwede mo na bang bayaran?" Wika ni Mang Cardo, hawak ang papel ng talaan. "Hayaan mo muna, hindi pa ngayon ang tamang oras," sagot ni Manang. Ngumingiti, pero halata ang pagkairita. Kahit si Aling Susing at si Buyet ay nag-aalangan na, ang dating tiwala at respeto sa kanya ay unti-unting nauubos. Lumipas ang ilang buwan at napansin ni Manang na mas marami nang nagrereklamo. "Hindi ka ba natatakot na mawalan ng respeto sa amin? Palagi mo kaming pinapahirapan." Wika ni Aling Susing, halatang may galit at lungkot. Hindi ko naman sinasadya. Minsan talaga, hindi ko kayang bayaran agad," sagot ni Manang, nakayuko, naglalakad palayo. Ngunit dumating si Lolo Delfin, matandang may tungkod, may dala ring kaunting pagkain. "Manang, pwede ba akong humingi ng tulong? Nanghihina na ang katawang ko. Wala nang makain sa bahay." Mahina niyang sabi. Tingnan natin," sagot ni Manang. Nagdalawang isip, pero iniabot ang pera at bigas. Mula noon, araw-araw siyang naniningil kay Lolo Delfin. Ngunit sa kanyang katandaan, hindi na kaya ng matanda ang trabaho at unti-unting nauubos ang pagkain sa kanyang bahay. Sinubukan ni Manang Luming na manghiram sa dati niyang pinahiram. Lahat ay mariing tumanggi. "Hindi kita matutulungan, Luming. Dati ikaw ang hindi nagbayad sa amin," sabi ni Mang Cardo. Halata ang pagkadismaya. "Aling Susing, pwede mo ba akong tulungan kahit kaunti lang?" Wika ni Manang, may halong pangungulila at kaba. "Pasensya ka na, pero hindi ko na pwede gawin ulit," sagot ni Aling Susing, matatag. Magdamag siyang natulog nang walang laman ang tiyan. Ramdam niya hindi lang gutom sa katawan, kundi gutom sa tiwala at respeto ng mga tao. Sa bawat mukha ng nagreklamong kaibigan, unti-unti niyang naalala ang bigat ng kanyang pagkukulang. Kinabukasan, dumating si Lolo Delfin sa bahay ni Manang, dala ang bayad para sa pira at bigas na hiniram niya noon. "Manang, heto na ang bayad ko," wika ni Lolo Delfin, mahinahon at may kababaang loob. "Lolo Delfin, hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan," sagot ni Manang, puno ng lungkot at pagsisisi. Doon niya naisip ang kanyang ginawa sa iba. Napagtanto niya na utang ay hindi lang pera. Ito rin ay tiwala, respeto at malasakit sa kapwa. Mula noon, nagsimula si Manang Luming na magtanim sa maliit niyang bakuran. Araw-araw niyang inaalagaan ang tanim at sa bawat ani, unti-unti niyang binabayaran ang utang niya sa mga dati niyang hiniraman. "Salamat sa pasensya ninyo," wika ni Manang habang isa-isa niyang binabalik ang utang, maliit man o malaki. Sa huli, natutunan ni Manang Luming ang tunay na halaga ng pananagutan. Sa sipag, tiyaga at malasakit, nawala ang bigat ng utang at dumami ang kasiyahan sa kanyang puso. Ang utang ay hindi lamang pera. Ito ay tiwala at respeto. Kapag hindi marunong magbayad, mararamdaman mo rin ang hirap at kawalan ng tiwala ng ibang tao. Ngunit sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at pagsisisi, pwede mong itama ang pagkakamali at muling makamit ang respeto at tiwala ng kapwa.